Good evening, traders. Good morning and good evening. Saan panig man kayo ng daigdig nararaon. Ito'y ating webinar na naman na pinamagatang Fundamental Analysis versus Technical Analysis. Actually, ito ay repost lamang ng aking unang webinar na nabura. Dahil hindi ko alam kung anong sumapi sa akin at nabura ko yon. At nung i-repost ko, wala na pala dun sa gallery wala na pala dun sa document ng aking PC. Kasi naka-defreeze to eh. Yan. Kaya iaano ko muna, no? I-repost ko bago tayo tumungo doon sa ating FITS to mentoring program. Kasi mahalagang mabigyan natin ng linaw to. Kasi may mga bagong pasok sa FITS eh. Now, I want to greet first the 130 plus members of the FITS 1 GC. And doon sa mga nag-sign up, going to FITS 2, kung sure na kayo, kung hindi kayo sure, pwede naman kayo mag-back out. No hard feelings. At least we need a 50 minimum student or 50 minimum enrollees para sulit naman yung ating effort doon sa kasi matagal na mentoring to baka abutin tayo ng 4 to 3 to 6 months, hindi ko masabi, pero kailangan matapos lahat ng topic na nilatag ko doon. Kaya sa FITS 1, it only costs 2,000 pesos, and for daily since last year, 1.5 year na na-mentoran, sulit na sulit yung 2,000 pesos. Wala na kayong itutulak patigin doon. And the FITS 2, bakit tinaasan ng 5,000? Kasi yung FITS 1, more than 250 members tayo. Kasi may magulo. Kasi yung FITS 1, pre-recorded na yung video. Now ngayon, we will try to forecast try na sa FITS 2, try nating sundan yung market as it happens. Yung mga lesson is bago. Kasi sa FITS 1, kasi basic lang din naman yun. Yung mga example nun, nalipasan na ng 2 to 3 months to 4 months, hindi na updated. Dito sa FITS 2, we will try to produce our topic by increments, no, as we go through the financial market next year. Kaya ako napili next year ang maganda para sort out na lahat ng noise ngayong 2019. Magsisimula tayo ng fresh ng 2020. Ayan yung aking yung aking take dyan. So sa mga kukuha, at least 50 para medyo classroom type tayo na pag-aaral. 50 is enough para mabuksan yan. Saka medyo complex na yung topic dito. And FITS 2 is nilalakad na yung copyright nito sa Intellectual Property Office. So pag lumabas na yon, isa pa to sa hinihintay ko, pag lumabas na yung trademark, once you sign up, you will have a terms and condition or non-disclosure agreement with me. Kasi pumasok din naman ako sa intellectual property o sa copyrights ng FITS 2. So, ngayon, magpipirmahan tayo by electronic signature. Makikita nyo na yung pirma ko. Magpipirmahan tayo na you cannot disclose anything na may babahagi sa FITS 2. Bakit? Baka sabihin nyo, ano ba yan? Sobrang Kasi meron matawan man kayo sa hindi. May mga hypothesis ako, market hypothesis akong i-share doon na hindi ko sinabing na-discover o inimbento, pero both ways na tingin ko doon sa 3 taon na pag-aaral ko sa market, pag-sort out ko ng data, pagbabasa ko ng mga news articles, nabuo ko yung flow charting ngayon kung paano mo ma-connect the dots yung fundamentals at maiintindihan mo siya ng maigi. So, hindi ko alam kung pwede ko ipapatent yung kasi hinanap ko rin sa Google, sa mga books, wala eh. Iniisip ko ng mga ganong, I spoke to John Dusil this morning at yung uma-agree naman siya dun sa sinabi ko na revision, ganun din, pareho kami na iniisip. No? Kaya gusto ko sana na kahit paano maprotektahan yon yung mga hypothesis na yon na aking na-formulate or yung mga thesis. Sabi ko na yung thesis para mas maayos. Yung mga thesis na na-produce ko or na-observe ko sa market, i-share ko doon. At makakatulong yun sa inyo sigurado. Kung nakatulong sa akin, makakatulong din sa inyo yun. For sure. Now, ano pa ba yung ating i-discuss? Ayun nga, sa FITS 2, that will cost 5,000 pesos. Sulit na yun because that will run for about months. And
May mga freebies doon. Though itong freebies, no, ito, thank you Fits One grads. We will now move to the second part of our program. This will be include sa Fits 2. Pero once and for all, I cannot guarantee you that we can use the Bloomberg terminal for sabihin natin, for the duration of their course. Kasi Bloomberg may have an agreement to me na kailangan is kasi ang Bloomberg may course na rin siya sa college, no? Parang crash course siya na yung mga finance of financial management. Nag-enroll actually para magkaroon ng knowledge on how to operate the Bloomberg terminal. And kung ma-convince natin yung Bloomberg na this is for educational purposes only, and of course we have to pay for the hindi naman siguro kailangan niya fully loaded na Bloomberg, siguro kahit yung lang. And ang mahirap naman na you are subscriber of Reuters and Bloomberg at once. Pero ito, hanggat meron tayong access, no, sa terminal, I can produce the daily FX outlook and strategy, market briefing for Asian, London, and US session, weekly FX outlook and strategy, breaking news and analysis, pati mga bank orders. No? Bago ilabas ni Forex Live yung mga, at ni Jarat yung mga bank orders, meron na tayo yan for a week or two. Ibibigay ko na kung saan yung mga malalaking orders ng mga bangko. So, yun, ulitin ko, I cannot guarantee you that for the whole duration of the program that we will still have the access to the terminal, but as long as I have as long as I have an existing subscription to Bloomberg, I can guarantee you na makikinabang ang mga Fits 2 members doon. So, yun siguro, no? Kasi, I asked Bloomberg kung pwede bang ipakita sa webinar. Sabi may onting issue sa terms of kailangan ng written proposal. Kailangan ng written proposal doon na Although I have I tested the fact set. Pero hindi pang Forex ang fact set. Parang more siya sa pang credit or sa stocks or equities. No? And Bloomberg is more on the bond market, although cover niya lahat ng market. Pero mostly ginagamit siya ng mga treasury trader, and the Reuters icon is very much like by the Forex or the currency traders. So yun lang. As much as I still have existing subscription, you can have those reports, pero sa Bloomberg, then wala tayong magagawa. No? Kung gusto nyo naman i-pursue, kayo? Medyo lang, mahal ang subscription, hindi na kailangan. May tuturo ko dun sa Fits 2 kung paano magkaroon ng Bloomberg-like terminal. No? Kasi as we go through the Reuters and icon, makikita mo makikita mo yung kung paano nagsosort out yung data. Mahanap mo yun sa free internet. Although hindi kasing bilis ng Bloomberg at ng Reuters, pero magkakaroon ka ng parang ganun. No, tuturo natin yung kung paano magkakaroon ng parang Bloomberg at parang Reuters na hindi mo kailangan magbayad for subscription. Tuturo natin yan sa Fits 2. So, yun lang. Again, thank you for 1.5 years of mentoring sa Fits 1. I hope na may natutunan kayo kahit kakaunti. Magamit nyo sa inyong trading, and we will move forward to the Fits 2. This is the second and the last installment. Last na to. Tama na to. Kasi yun naman lahat na ituturo natin yung execution ng kung paano. At yung mga bagay na hindi pa malinaw sa inyo. So, yun muna. Babalik tayo doon dako tayo sa fundamental analysis versus technical analysis. Sa mga nagtatanong, no, bakit naman yun ang picture na napili ko sa presentation ng fundamental at technical analysis? Kasi ganito yan. Yung fundamental, naka-focus yun sa objective. No, don't make subjective din. Naka-focus yun sa hard data. Yung sa nangyayari. Sasagot niya yung what and why. And that represent being logical of Eliseo Soriano. Sa itanong Biblia, nasagot itanong mo Soriano na haluan ng kalokohan. No? Pagpasensya nyo na, maloko lang din talaga isip ko minsan. Nakakaisip yan. Kaya doon sa fundamentals, nilagay ko yung picture kanina ni Brother Eli. Kasi siya yung nakikita ko
na siya yung taong reasonal at nakarely doon sa kung ano yung mababasa o kaya kung ano yung nangyayari talaga in reality. Nilagay ko naman doon sa technical analysis si Kibuloy dahil alam mo yung mga ibang, hindi naman lahat, no? May mga professional na gumagamit ng technical analysis. Pero karamihan ng gumagamit ng technical analysis is delusional. Kumbaga, akala nila certain indicator and certain pattern has a specific, sabihin natin objective, natawag natin meron siyang objective command sa market. Parang iniisip na iba tuloy na yung strategy nila, yun ang nakapagpagalaw sa market. O kung hindi man ganun, yung strategy nila nakatuklas doon sa holy grail o yung sikreto ng galaw ng market. Yung mga tao kasi delusional na ganun. Diba? Kaya nilagay ko doon yung picture nung may-ari ng universe. O saan yun naman galing? Diba? Kasi yung ibang technical traders, o, diba? Pag sinabing bounce, kasi nasa support, bounce dapat. Kasi ganun natin isip nila eh. O, bakit ka nag-buy dyan? Kasi nasa support na eh. O, ba't ka nag-sell dyan? Nasa resistance na eh. O, diba? Kaya nga tumigil yung Lindol dahil sinabi niya, stop. O, sabi nga ni Duterte, wala tayo magagawa. May stop nga eh. O, di totoo. O, diba? Pero yung logic na eh. Sinabi niya, stop. Tumigil. O, di totoo. Tumigil Lindol. O, ngayon sa inyo, tatanong mo na sa inyo. Ikaw, kung technical analyst ka, dahil ba sinabi ng may-ari ng universe na stop, tumigil yung Lindol, magpasalamat tayo, ibig sabihin totoo. O hindi ko nasasabihin kung tama o mali ka. Nasa yun na ang desisyon. Again, religion, bahala na kayo sa sagot na yan. Pero dinidikit ko lang siya doon sa fundamental technical analysis para magkaroon kayo ng caricature. No? Pag sabing caricature, parang satiric na mangunawa kung bakit ko nilagay si Soriano doon sa fundamental at nilagay ko ang may-ari ng universe sa technical analysis. Siguro nagigets nyo yun. Pag nagets nyo at natawa kayo, nakakaintindi kayo ng hyperbole at sarcasm. So, what is a Forex fundamental analysis? According to GMT, what is GMT? Alam ng mga Fitz 1 yan. Fundamental analysis in Forex is a type of market analysis which involves studying of the economic situation of countries to trade currencies more effectively. It gives information on how the big political and economical events influence currency market. Figures and statements given in speeches by important politicians and economists are known among the traders as economical announcements that have great impact on currency market moves. In particular, announcements related to United States economy and politics are the primary to keep an eye on. That is, hindi ko alam kung sa Investopedia ba galing to. Ngayon, ito sa fundamental analysis, sabihin ko sa inyo, itong fundamental versus technical analysis, marami na nagbuwis ng buhay sa usapin na to. Kaya ko nga naidikit yung religion na to because dito, sa sobrang debate dito sa mga forum sa internet at sa mga local scene, parang naging religious debate na tong usapin ito. So, sa fundamental analysis, sa forex market, hindi sa stock market na, which involve the global macroeconomics, pinag-aaralan natin yung economic situation ng isang bansa o ng mga bansa at yung pera nila o yung currency nila more effectively. Ibinibigay nito yung informasyon kung gaano kalaki yung mga political at economical events influence currency market. Yung mga statement ng mga speech ng mga politiko, mga ekonomista, mga central bank governor, ay yung mga economic announcement, yun yung mga nagpapagalaw sa currency. Tatandaan po natin na hindi po ang technical indicators ang may command. Hindi po ang technical price chart na porket nabuo na yung bat, nabuo na yung camel, nabuo na yung T-Rex, nabuo na yung gantong pattern, masusunod na. Ngayon, balikan niyo yung video ko na ginawa doon sa why retail traders believe on something subjective, yung mga heuristic, cognitive, mental shortcut, yung mga ganon. Kasi naitakel ko doon yung about sa technical analysis. I-click nyo na lang. So, again, babalik tayo dito sa usapin na ito. So, ito yung sa fundamental analysis. Inaalam natin yung objective, ito yung realistic. Ito yung outside sa chart. Ito yung sinasabi ko sa mga pure TE traders na ang alamin mo, wag lang yung chart. Hindi naman masama yung chart.
Ang masama, pag doon ka lang nakatingin, kung naka-close ka lang doon, ang alam mo lang sa buong buhay mo ng pag-trade ay yung candles at indicators. Hindi ka lumalabas outside the envelope. Kasi outside the envelope, ito yung nagpapagalaw sa market. Alam mo lang na gumagalaw yung price chart. Ngayon, inaabangan mo yung pattern, inaabangan mo yung bounce. Hindi mo inaalam yung tunay na dahilan kung bakit gumagalaw ang market. Kailangan mo bang malaman yung mga bagay na nagpapagalaw sa market? Ayon sa una kong webinar, kung gusto mo lang naman magsugal, hindi mo na kailangan. Kung Forex Lottery, bakit? Magbe-bet ka lang naman sa statistical probability of repetition. Ibig sabihin, kung naulit na yon, mauulit pa yon, doon ka lang naman nagbe-bet. Diba? Pero kung gusto mo yung alamin, no, kung ikaw ay nagne-negosyo, no, hindi ka naman magne-negosyo sa isang bagay na nakita mo lang na may bumibili. Kaya ka sumabay. Isang tenet ng technical analysis yon, the price moving trend. Kaya pag nagte-trending, buy na. Regardless kung ano man yung economic or fundamental backdrop o fundamental events na nangyayari doon. Sa negosyo, subukan mong i-adapt mo sa tunay na buhay. Ay, okay to, mabenta, maraming tao, buy din ako. Subukan mo sa tunay na buhay kung laging papatok yung gano'n o laging uubra yung gano'ng diskarte. Malamang hindi. Kasi sa negosyo, inaalam natin. Ngayon, bilang part ng forex business o pagnenegosyo, dahil hindi nagnenegosyo ka, nag-i-invest ka ng oras, nag-i-invest ka ng time, nag-i-invest ka ng pera, nag-i-invest ka ng pagod at puyat, nasa sa'yo na yun. Alamin mo ba itong fundamentals o mag-i-stick ka lang sa chart? Kung nagsusugal ka, pwede na yung chart. Hindi ko sinasabing mali. Kung gusto mo lang mag-bet na mauulit yung nangyari kahapon, repetition of statistical probability. If you want to speculate pure on that, hindi ko sinasabing mali ka, go yan. Pero hindi yan pagbi-business. O wala dyan yung tinatawag na business mindset. Kasi kung business mindset ka, magre-research ka thoroughly. Bago ka bumili sa negosyo, bago marating yung buy at sell decision, merong kang feasibility study. Diba? Yung mga marunong sa negosyo, alam niyan tinatawag na feasibility study bago ka maglabas ng puhunan mo. Ganon din dito sa market. Bago mo isugal, no? O bago mo i-invest, depende sugal o invest, i-invest yung puhunan mo, syempre magkakandak ka ng thorough assessment o feasibility study sa bagay na bibili mo. In which case, sa forex market, bumibili tayo ng currency contracts. Ayan. So ngayon, dito, dahil nga tayo sa forex business, nag-i-involve natin, gusto natin ma-build yung mahubog yung utak natin na tayo hindi nagsusugal, tayo hindi naikipaglaro o naikipagpatintero sa kapalaran, tayo nagne-negosyo, sundan natin ito. Sa fundamental analysis ng forex pair market, alamin natin kung ano yung nagpapagalaw. Economic situation. Nakita nyo, ng mga nakaraang taon, bumabagsak last year, December, hanggang sa early, say, first and second, hanggang third quarter this year, naging topic yung recession. Nagkaroon nga ng flattening ng yield curve, nagkaroon pa nga tayo ng inverted yield curve sa US 10Y, 10-year treasury at US 2-year treasury. So hindi ko na-explain yun sa pitch 1, na-explain ko na yung inversion of curve. Magkaroon ng takot sa economic recession kaya mga central bank nag-cut ng interest rates, lalo na ang Federal Reserve na nag-cut ng 3 beses ngayong taon. So yung economic situation na yun, nagpagalaw pala yun sa currency market. Hindi lang pala dahil kay moving averages. Hindi lang pala dahil kay MACD. No? Sumunod, yung ipis pa nagpapagalaw, yung mga political. Ano ba yon? Brexit. Diba? US-China trade war. US-Europe trade war. Yung inabolish na North American Free Trade Act o NAFTA between US, Canada, and Mexico na pinalitan ng USMC. Right? Ano pa ibang political? Yung gera sa Middle East. Iringan ng Israel at Iran. Iringan ng US-Iran. Pagbabati ng US at North Korea. Gulo sa Hong Kong.
Huwag mo namang sabihin alam na ng technical indicators na ganun ang mangyayari sa political. Tanungin kita, alam na ba ng technical indicators? Kasi sabi nila, ang technical analysts daw have a predictive factor. Alam na daw. No, nauunahan ng fundamentals. May mga fundamentals na development na hindi mo inaasahan na nangyari. Ibig sabihin, alam na ng technical indicators or ng buong technical analysis na magtitweet si Trump. Kasi nagpapagalaw yun. Alam na ng technical analysis yung magiging outcome ng Brexit. Alam na nila na magkakasundo si Boris Johnson at yung EU, European Union. Alam nila na bablangkahin na ng UK Parliament yung deal ni Johnson. Alam na nila na magre-resign si Theresa May at papalit si Boris Johnson. Of course. Diba? Hindi mo mapoforsin agad yun. Diba? Yun yung tinatawag na merong kaalaman o informasyon na ayaw alamin ng mga pure. Natandaan nyo, ginagamit yung salitang pure practitioner ng technical analysis. Kasi ito yung mga important no? Yung mga central bank governor speeches, yung mga in particular pati mga announcement related no sa mga economy, yun yung mga nagpapagalaw at nagmo-move sa sentiment ng market. So ngayon, to know the fundamental analysis, ikita natin yung economic analysis. No? Yun nga yung sa economic indicators. Na-tackle ko sa PITS 1, yung mga economic indicators na may kinalaman sa growth, employment, manufacturing, consumer, GDP, and so on. Itackle ko rin doon kung ano yung mga leading, lagging, coincident indicators at paano nag-i-interchange yung mga yon sa economic calendar. Kung paano nagiging leading si lagging, nagiging lagging si leading, and so on. Yung industry analysis, yung growth of industry, microeconomics siya. Pati yung company analysis, pati financial analysis. GDP, the gross domestic product. Inflation, government policy, yan tinatawag nating fiscal policy kasi dalawa yan nahati. Monetary policy were enacted by the central bank and the fiscal policy were enacted by the government. So hanapin nyo lang sa GMT kung ano yung pagkakaiba ng dalawang yun. Hahaba tayo pag inano natin yun. RBI policy, economic policy, ayan. Yan yung mga kung nagko-cover yung kabuuan, pati politics sa fundamental analysis. Kung yan ang nagpapagalaw sa market, bakit natin hindi dapat alamin yan? Bakit si chart lang sapat na? Bakit nakokontento tayong nakokontain yung isip natin na chart lang sapat na? Bakit? Sasagutin natin yan. Ay, nasagot ko na sa webinar yan, pero try natin ulitin dito. Ha? So yan yung una nating nilatag dito sa fundamental analysis. So dadako naman tayo sa technical analysis. Ito na. Ano ba yung technical analysis? According to Baby Pips, technical analysis is the framework in which forex traders study price movement. The theory is that a person can look at historical price movement. Ibahin natin yun. Kasi by request ni Tita Sol, ibahin natin. Fundamental analysis versus technical analysis. What is technical analysis? Technical analysis is the framework in which forex traders study price movement. The theory is that a person can look at historical price movements and determine the current trading conditions and potential price movement. The main evidence for using technical analysis is that theoretically all current market information is reflected in price. If price reflects all the information that is out there, the price action is all one would again, if price reflects all the information that is out there, then price action is all one would really need to make a trade. Now, have you ever heard the old adage that history tends
to repeat itself. Well, that's basically what technical analysis is all about. If a price level held as a key support or resistance in the past, traders will keep an eye out for it and base their trade around those historical price levels. Technical analysis look for similar patterns that have formed in the past and will form trade ideas believing the price will act the same way that it did before. In the world of currency trading, when someone says technical analysis is the first thing that comes to mind is a chart. Technical analysts use charts because they are the easiest way to visualize historical data. You can take the past data to help you spot trends and patterns, which could help you find some great trading opportunities. What's more is that with all the traders who rely on technical analysis out there, those price patterns and indicator signals tend to become self-fulfilling. As more and more traders look for certain price levels and chart patterns, the more likely the less these patterns will manifest themselves in the market. You should know, though, that technical analysis is very subjective. Okay. Balik tayo sa katauhan natin, no, na pagbigyan ko ng request. So, sa technical analysis, yung framework na to, ng which the forex traders study price movement lang. Tinitingnan nila yung paggalaw lang ng presyohan, no? Yung theory na to, tingnan natin, no, sa history, bakit ba nauso yung technical analysis? Kasi noon, nung 1800s, 1930s, before the age of computer at ng internet, na ganito, may access na tayo mga retail trader. Wala kasing yung mga information kasi like the company earnings, no? Yung company merging acquisition, kinabukasan na kasi yan eh. Huli mo na lang malalaman yan. Kaya hirap sila sa fundamentals noon kasi lagi sila nauunahan ng mga balyena. O lagi sila nauunahan ng mga big boys. Bakit? Bago pa i-file sa SEC o Security and Exchange Commission sa US, yung mga earnings, nauuna na dyan yung mga tagaloob. So kung maganda ang earnings, bibili na yan lahat. Pag na-file sa earnings, huli na yung trading public. Kaya tawag nating inside trading. Pag lumabas yung economic data, ang una man nakakita niyan is yung mga nasa gobyerno at yung mga institutional investors. Yung mga may mga influensya na dos mga kilalang ekonomista. Kasi pag nilabas ang economic data ngayon, lalabas yan kung hindi a day or 2 to 3 days pa bago lumabas sa pahayagan o sa dyaryo. Huli na naman ang mga retail traders. So, noon, naisip nila, kung nagsisibilihan na sila sa ganitong pattern, baka nga meron na. No? Meron news, hindi natin alam. Kaya nabuo yung pag-iisip na yung price chart, andun na yung fundamentals, nare-reflect na doon. Kasi pinag-aaralan ng price movement, oo nga naman, may nagsisibilihan na, hindi mo alam yung reason. Di bibili ka rin, nabubuo na yung pattern ng trending. Oo, nagsisell na sila ayon sa chart. Hindi mo alam yung reason. Kasi huli pa, hindi pa lalabas yung reason na yun eh. Hindi pa malaman yun. Not unless pumutok na sa balita yun. Kaya ang gagawin mo, magsisell ka na. Ngayon, nauso na yung superstition, itong technical analysis at yung predictive power nito. Nauso na yung predictive power kung bakit naging ganun. Sana naintindihan nyo ha. Kasi yung mga retail trader noon, walang access sa mga information. Pero ngayon, meron ng Bloomberg, meron ng Reuters, meron ng investing.com, DailyFX, FX Street. Kompleto na yung mga financial data. Sabay na natin nakikita. CNBC, CNN, diba? Asian News Channel, lahat yan lumalabas na. Sabay-sabay na. Kung tutuusin nga, mas nauuna pa nga minsan si Tatang sa Forex Live kaysa dun sa writer ng ng isang paid subscription kaysa Run Squawk. Meron na tayong tinatawag natin Live Squawk, pati Financial Juice. Nakikita na natin yung data in real time. So, na-close na natin yung gap between retail traders at institutional traders. Yung parehong information na nakukuha nila, nakukuha na rin natin thanks to the fast connectivity of the internet, 4G and 5G technologies now existing. Alam na natin yung
bagay na itinatago na noon o bumibili muna sila bago nila ilabas, nalalaman na natin ngayon. Diba? Kahit yun sa mga earnings sa stock, meron ng mga prediction. Sa economic data, meron ng previous consensus, pati yung actual. Nakikita na natin. So wala nang reason para bumalik tayo dun sa past. Kaya nga tawag ko sa kanila, sabi, diba? May tawag ako diba? Kaya tawag ko caveman. Caveman na paniniwala na yun, na pure. No? So sabi ko, hindi ako against sa technical analysis. What I'm against is the pure technical analysis na approach sa trading. Bakit? Sabi ko nga, ito sabi, yung theory na yun, ay yung a person can look at historical price movement and determine the current trading conditions and potential price movement. Nanguhula ka kasi yan pag ganyan. Although sabi, back to sa fundamentals, hindi ka nanguhula. Nag-speculate ka sa fundamentals on objective manner. Kasi alam mo yung nagpapagalaw, alam mo yung mga posibleng magpagalaw. Ito, pag tumingin ka sa nakaraan para i-predict ang future, para ka nag-drive ng kotse ng paabante pero nakatingin ka sa rear view mirror. O sige, subukan mo. Subukan mo mag-drive ng paabante pero sa rear view mirror ka nakatingin. Diba? O hindi ka mabangga. Ngayon, isasabihin ko, yun ang theory ito, tayo daw mga trader, pwede daw tayo tumingin sa price movement, yung nakaraang price movement, at madedetermine natin yung current trading conditions, no? At potential price movement. Yun na, titingin tayo sa nakaraan, makikita natin, may predict natin yung future. Now, the main evidence for using technical analysis is that theoretically, all current market information is reflected in price. This is wrong. That is part of the efficient market hypothesis at mali yan. Babaguhin ko yan, no? Sabihin ko, sino ako na para magbago? Di sampalan tayo ng barya. Biro lang. Binago ko yan sa forex market. Ang sinabi ko dito, it's not, the price doesn't reflect all the information that is out there. The price reflects, tandaan nyo to the price chart reflects all known information and market expectation. Ayan. Hindi lahat ng information out there. Kasi kung lahat, alam na kung lahat ng information na re-reflect na doon, wala na dapat correction. Wala na dapat mga whipsaw. Wala na mga gap up and down. Kasi alam niya na pala lahat ng information out there. Di ba? Alam niya na pala lahat Hindi dapat wala ng market correction. Dapat wala ng mga uncertainty. Hindi ganun sa katotohanan Kaya nga sabi ko, ang nire-reflect ng price chart yung and I quote, known information. Ano ba yung mga alam na information ng market? At doon sa known information, and I quote uli, yung tinatawag kong market expectation. Ano ba yung pina-price in ni market? Ano yung ine-expect niyang mangyayari? Ba? Kasi ang hindi alam ng mga pure technical trader kung ano ba yung binibili niya. Ba? Kung ano ba yung sinisell niya. Kaya maraming forex trader ang nadadali ng breakout. Maraming forex trader ang nadadali ng whipsaw. Bakit? Kasi nakita siya ng pattern rate niya, yung pala, expectation lang yun ng market. Lumabas yung news, hindi mali yung expectation ng market, nag-sell down. Tama? Tumataas si market, pina-price in niya yung isang data. Ngayon, lumabas na yung data, inline lang sa information, biglang nag-sell sa pool siya. Ngayon, bilang isang technical trader, alam mo ba kung ano yung binibili ni market? Alam mo, tumataas. Ano yung binibili ni market? Alam mo ba kung ano yung sinisell ni market? Kasi kung susunod ka lang sa herd, no? Kung susunod ka lang doon sa potential na nakakakita ka ng price movement, nagiging 50-50 ka. Kasi, bakit naman ako? Nag-trade ako. Sinundan ko lang yung trend. Buy. Congratulations. Ibig sabihin nun, tama yung speculation ni market. O ngayon may magsasabi, ba't nag-buy ako biglang nag-reverse? Condolence. Kasi yung binay ni market, hindi pala yun yung actual data na lumabas. Mali. Diba? So kung ma-reason out mo yung galaw ni market, makakagawa ka ng odds o higher odd of winning. Kasi
alam mo kung ano yung binibili ko at kung ano yung sinesell mo. Ba? Kasi sabihin mo lang, parang ang technical analysis parang nakita mong tumatakbo yung mga tao. Dahil sa dami nila, ay, may volume, daming tao. May takbo rin ako. Yung pala, papunta na sa hukay yun. Hindi mo alam. Hindi ka naman nagtanong. Basta tumunod ka lang naman sa trend. Sinunod mo lang na history repeat itself. Diba? Kasi kung totoo nakikita ka sa pure technical trader, hindi dapat marami na sanang yumaman sa forex trading. Kasi napakasimple lang naman ng technical analysis. Diba? Ang sinasabi ko, no? Yung main evidence for using technical analysis, no? All current market information is reflected daw in price. Again, uulitin ko, hindi ako naniniwala dyan. Ang totoo dyan, all the price chart reflect what is known, kung ano lang yung alam ngayon ni market, at kung ano yung ine-expect niya. Why? Because the market will always buy in advance. Buy and sell in advance. Ngayon, pag nag-trending si market, naka-spot ka ng support. Ano ba yung binibili ni market? Ba't ba doon nagbabounce? Binibili niya ba yung actuality noong hard data? Yung actuality ng isang political decision? Yung actuality ng isang governor, central bank governor speech? Kasi kung nag-buy ka doon at tumugma or nag-inline ng fundamentals sa technicals at yun ang actuality, tama ka. Pero kung nag-buy ka, hindi mo alam, yung binabay pala ni market ay based lamang sa assumption na magiging maganda ang outcome ng isang bagay. Mostly yung mga chismis, mostly din yung mga misconception. Nag-buy ka, biglang nag-sell, hindi mo kasi alam. Ba? Nakaraan sa central bank, sa US Central Bank, sali-saliwa yung ibinibigay na kuro-kuro ng mga central bank governors. Ano nangyari kay market? Nag-whipso na nag-whipso. Minsan buy, minsan sell. Ngayon, kung nag-trend trading ka doon, malawang ligwak ka. Ako hindi ko tinrade kasi ang gulo eh. May sasabihin yung isang Fed chairman ng iba, may sasabihin yung isang Fed president na iba. So kung hindi mo alam yon, tutungo ka lang dahil naniniwala ka, ano ba yung first nito, na lahat ng information naka-reflect na sa chart, tatanungin kita, alam mo ba kung ano yung binibili ni market? Oo, sige, nagre-reflect na, given. Sabihin na natin, sa paniniwala mo, nagre-reflect na dyan yung price. Ano yun? Yung ba yung GDP? Yung ba yung Brexit decision? Yung ba yung intermarket na pagtaas, intermarket correlation na tumataas si stock market, kaya tumataas din si USD JPY? Yun ba ay political? Hindi mo alam. Kasi kung hindi mo alam, hindi mo mag-gauge kung ano yung binibili mo. Parang ang tanga na may bumili na, lahat sila bumibili, kaya bumili ka. Pero pag lumabas yung actuality at mali yung binibili mo, sa pool ka. Ayun, hindi mo alam kung saan ka nagkamali. Diba? Ngayon, kung ano daw tayo sa, ito daw, if price reflect all the information that is out there, the price action is all one would really need to make a trade. Diba? Kung lahat daw nire-reflect ang all the information that is out there, hindi mo nga alam eh. Hindi mo nga alam yung information. Diba? Kasi pag sinabi mong all the information out there, pag nakita mo sa chart, tatanungin nga kita eh, bakit bumuo yung ganyan na chart? No? Bakit yung chart tumaas ng ganyan? Ngayon, sasabi ka, dahil hindi mo alam yung fundamentals, i-reason out mo yung patterns. Mga bat pattern, crab pattern, butterfly pattern, hindi mo nga alam yung reason. Diba? Kasi pag tinanong kita, if the price reflect all the information out there, ano yung information na yon? Kasabi mo, hindi, nagre-reflect na sa price action. May mga ganito yan, patterns. Pag kanyan, ibig sabihin buy na. O sige, given na yan. Yung bang binibili ni market is based on actuality or based on expectation? Hindi mo masasagot yan. Huwag mo nang subukan kung technical analyst. Kung pure technical analyst, hindi mo masasagot yan. Fundamental sa makakasagot niyan. Diba? Kasi kung binibili mo actuality, congrats, mag-i-inline ng fundamentals mo, mag-a-align ng fundamentals mo sa technicals. Ang technicals mo sa fundamentals. Pero pag ang binibili ni market is based sa chismis lang,
based sa mishap o hindi nagkapagkakaintindihan, based sa ano, ikaw naman nag-buy ka sa support na yon at biglang nag-reverse, ligwak ka. Diba? Kasi binili mo based lang pala sa chismis o sa expectation na hindi nagkatotoo. So, again, itong susunod, now, have you ever heard the old adage, history tends to repeat itself? Totoo yan. Pero sabi nga ni Mark Twain, lightning would never rhyme, lightning would never struck in rhyme. No? Ibig sabihin nun, history never repeat in rhyme, sabi ni Mark Twain. Maaaring maulit yan, pero hindi pareho. Ba? Historical price tend to repeat itself. But the price action that happened yesterday is not the same price action that will happen today. Kung ang nagpaggalaw doon sa nakaraan is economical, tingnan mo, baka naman yung double bottom ngayon, i-compare mo, is political. Kasi kung lahat talaga ng support at resistance hindi nababasag, di sana lahat tayo mayaman. Ang simple ng trading, buy on support, sell on resistance lang. Ito nga ang tanong sa mga technical analysts, bakit nabubutas ang support, bakit nabubutas ang resistance? Ang nakakasagot dyan, yung fundamentals. Naintindihan nyo? Ngayon, basically, what technical analysis is all about, if a price level held as a key support or resistance in the past, traders will keep an eye out for it and base their trades around that historical price level. That is also true. May tinatawag tayong institutional supply and institutional demand. Supply and demand level. Matatawag natin yan na historical price, psychological price level. Totoo yan. Bibigyan kita ng halimbawa. Ako, na-involve ako dati sa pagbebenta ng mga segunda manong motor. Segunda manong motor. Let's say, ganito lang, sa kotse lang muna. Sabihin natin, magkano ang presyo ng Mitsubishi Lancer 2011? Mitsubishi Lancer 2011, medyo modelo pa yon, automatic transmission. 2011-2012. Ngayon may magsasabi, ang presyo niyan is 200 from 200,000, 175,000 to 250,000. 175,000 yun ang support. Tama? 250,000 yun ang resistance. Tama. Yan. Saan nakuha yung price na yun? Meron bang kinalkula ba dyan yung yung kung ano-ano ba, paano bang kinalkula, paano nakuha yung level na 175,000 pesos na support at 250,000 pesos na presyo as resistance? Psychological level yan. Ayan yung paniniwala ng tao. Yun yung nasunod. So pag meron kang nakita na ngayon 2020, pag may nakita kang 2011 na Mitsubishi Lancer automatic GLS, ang presyo niya naglalaro sa 175,000 as support and 250,000 as resistance. Correct? Ganon din sa market. May tinatawag tayong psychological support at psychological resistance. Ngayon, kung magbabay ka sa support at magsisell ka sa resistance based on the basis na yun ang general idea ng market sa minimum value at premium price, no? Sinasabi ko, no? Minimum value, hindi na pwedeng bumaba doon, at maximum o premium price, which is the 250,000, kung ganun ka mag-trade sa market without the fundamentals, para kang nagsusugal. Kasi focus, pwedeng tumama, pwedeng hindi. Oo nga naman. Nasa support na yon, syempre, ang herd bibili doon. Diba? Syempre, nasa taas na yon, hindi na pwedeng mas mataas doon, syempre, magsisell ka na. Nagsisell na doon. Pero, the fundamentals is the ones, and the fundamentals and the sentiment is the two responsible kaya nabubutas ang support at resistance. Ayan, paano nangyari yun? O halimbawa, Mitsubishi nga, para hindi tayong yung Mitsubishi 2011, Mitsubishi Lancer 2011.
Support, 175,000. Nakita mo, bagong pintura, bagong upholstery, may spoiler, maganda ang exhaust, ang ganda ng engine, tapos para Evo, naka-Evo siya na Lancer siya pero naka-Evo siya na kit, Mitsubishi Evolution kit, kinabit sa kanya, ang ganda nun. Siyempre, hindi lang 250,000 yun. Doon sa mga nilagay na aftermarket price, doon pa lang sa Akrapovic na pipe, 150,000 na. Tambucho pa lang, 150,000 na. Racing seat pa lang na Sparco, magkano na? Di ba? Spoiler pa lang na carbon fiber, magkano na? Hood pa lang na carbon fiber, pure carbon fiber, magkano na? Mugs pa lang na magandang klase na tubeless, umaabot na ng 40,000 isang set, mumurahin pa yun. Pero kung carbon fiber ang nilagay doon, mahal yun. So, kung may ano ba doon, may reason ba doon para mag-sell ka sa 250,000? Hindi, mabibreak yung resistance nun. Mabibreak yung resistance nun. Kasi pag nakita mo yung actuality, yung fundamentals nun, ang ganda pala. Sa aftermarket pa lang nilagay, 200,000 na. Bebenta mo, 250,000 lang? Siyempre, hindi. Ganon din sa market. May reason kung bakit nabibreak yung resistance. Kahit tingnan mo pa sa historical price, bakit nabibreak yung resistance. Ganon din sa support. O 175,000 na. Sariwa yung kotse, hindi laspag. Ang mileage niya nasa 50,000 pa lang. Pwede yun. Kasi ang standard, kailangan ang kotse para hindi masabi laspag, hindi pa less than 100,000 kilometers ang tinatakbo, ang milyahe niya. Ngayon, kung nasa 50,000 kilometers, pwede pa, pasok pa sa 175,000. Ngayon, nakita mo yung kotse, lagpas 100,000 na. Diba? May bibenta pa ba ng 175,000? Malamang. Siyempre, bababa ang value nun. Mababa ang resale value ng kotse. 150,000 na lang. Di na-break na yung support. Butas na yung support. Diba? Magiging resistance mo na ngayon yung 175,000, yung dating support. So, ang range na yon, ang psychological price, dahil nga ang fundamental ng kotse ay lagpas na sa 100,000 kilometers, ang magiging support niyan is 150,000 to 175,000. Diba? Yung dating support, ngayon resistance na ngayon. Ganon din sa financial market. Pag na-break na yung support na yun, yung dating support nagiging resistance na. Tama? Sabi ko sa inyo, i-analyze lang natin yan eh. Madadalian na kayo. Tuturo natin sa pitch to yan. Ngayon, yung 150,000 na yun, nakita mo, okay pa naman sana yung kotse, yun lang naman diferensya, no? 100, yung lagpas sa 100,000 kilometers, maalaga naman yung may-ari, walang bukeka, maganda yung pintura. Kaso, walang ORCR. Nawala. Yung 150,000, babagsak na lang ng 100,000, 120,000 kung ikaw mag-aasikaso ng ORCR. Diba? Yung 150,000 pesos na dating support, naging resistance na naman. Kasi may bago na namang catalyst na ibigay si market o may bago na naman development na nangyari. Nagikuha niyo ba? Ganun sa market kung bakit may nabubutas na support, may nabubutas na resistance. Ngayon, kung magte-trade ka lang based sa support, historical support, historical price support, at historical resistance, price resistance levels, para ka lang natusugal. Hindi mo alam yung bagay o yung fundamentals na lumalabas. May mga dahilan o mga sentiment o fundamental event na kaya nabubutas yung mga support and resistance level. Ngayon, hindi mo pa rin naalamin o aalamin mo na. Kasi para ka nagtitrade ng bulag. Diba? Umaasa ka lang na maiulit yung history. Maaaring maulit yung history, yung price level, pero magkaiba na ng sitwasyon. Magkaiba na ng dahilan kung bakit sila nandoon na price. Kung ang dahilan noon, economical, doon sa support na yon, nag-hit na naman yung triple bottom, tingnan mo, kaya baka nandito sa panibagong bottom na to, ito na ang dahilan na doon is political. Kasi kung mas lumala pa ang political trouble, mabubutas yung support. Magiging resistance na yung dating support.
ipapricing na naman ng market yung panibagong pagbaba. Dahil doon sa nangyayaring fundamentals at sentiment at sa intermarket. Ngayon, magtitigas pa yung ulo mo. Hindi, kasi ganun. Huwag ka nang matigas ang ulo. Diba? Kasi kung lahat ng support at lahat ng resistance ay foolproof, hindi sana lahat tayo puro support and resistance na lang. Diba? Hindi porket tumatama ka, tama ka na. Kasi minsan naman talaga, doon sa support na yon, meron ng catalyst para mag-bounce. Yung level na yon, nakita na yun ng mga market maker, na yun na yung level kung saan nasa cheap value na siya o nasa intrinsic value na yung currency. Na nagpapababa lang naman is political or sabihin natin ang nagpapababa lang naman doon sa value yung pressure. Pero pag yung isang value, isang currency na yun, nandun sa level na kung sa tingin ng market masyado nang mababa at historical price yun na ang pinakamababa, lahat syempre bibili na. Bakit? Kasi nakikita ng market yung fundamental, yung future. No? Hindi naman dapat sa ganyan yan eh. Nape-pressure lang politically. Kagaya nangyari dati sa Australia ba o New Zealand, nagpalit sila ng government, nagpalit ng prime minister, nagpalit ng central bank governor, diba? Sa Euro, nagkaroon ng pressure, political pressure sa Italy at sa Spain last year. Moreover, nagkaroon din naman ng correction. Nung nakita ni market na napunta natin sa ganitong level which is mababa na. O ngayon, tatabi ng tama ng mga technical analysts, tama naman kami. Oo nga, pag nag-i-inline kayo sa fundamentals. Pero pag hindi inline sa fundamentals yung tinitrade yung support at resistance level, doon kayo nayayari. Ngayon, dahil pinagbawalang bahala nyo, ayaw nyo naman pag-aralan yung fundamentals, nagtitrade kayo ng bulag. Nagbe-base lang kayo sa statistical probability of repetition na mauulit at magbabounce doon sa support at resistance na yun. Sana naiintindihan nyo yung sinasabi ko. Kasi kung hindi nyo alamin kung bakit nabibreak yung support or resistance, hindi nyo rin alam ang gagawin nyo sa strategy nyo. Di ba? Paano nyo aayusin yung problema kung hindi nyo alam mismo yung tunay na problema? Kasi mamaya papakita ko, halos wala indicator. Mamaya papakita natin. Saan ba tayo na dito? Itatpasa tayo dito sa key resistance. Technical analysts look for similar patterns that have formed in the past and will form trade ideas believing that price will act the same way it did before. Ito yung nakakatawa. No? Sabi ng mga technical analysts, yung similar pattern na nangyari noong nakaraan at doon sila gagawa ng ideas dahil sa paniniwala na yung price will act the same way as it did before. 50-50 yan. Sabi ko nga, pag naitulak ng market sa support level, magtanong ka, what is the reason para ma-hold yung support at ma-break yung support? Pag nasa resistance ka, what are the reasons para ma-break ang resistance o ma-hold ang resistance? Kasi yung reasons na yon ang nagiging dahilan bakit nabubutas or nag-hold ang support and resistance level. Ngayon, kung hindi mo alam yan, magbe-bet ka lang sa probability na mauulit yung nangyari noong nakaraan. At sabi ko nga, it's not the same price action. What happened yesterday is not the same situation that happening today. Magkaiba ng reason yan. Although the historical price levels are the same, but the reasons of buyers and sellers are different from yesterday than today. They have different reasons kung bakit sila nag-buy doon sa support na yon 6 months ago at meron silang iba ang reason kung bakit sila magbabay uli sa support na yon 6 months ago or ba't sila magtutuloy-tuloy pababa. Ngayon, kung hindi mo alamin yung fundamentals, nagtitrade ka blindly. No? Sabi ko, in the world of currency trading, when someone says technical analysis, the first thing that comes to mind is the chart. Technical analysts use chart because they are the easiest ways to visualize historical data. Babaguhin ko yan. Technical analysts use charts because yan ang madaling ibenta sa mga student. Mayroong ibenta ang economics at finance.
Dahil mag-exert ka ng effort, lalo na kung may trabaho ka, gusto mo mag-trade pero hindi ka makapaglagak ng oras, hindi mo maano yan. Malabo. Malabo mong matutunan. No? Malabo mong matutunan. Pero, dahil nga yung mga mentor nagtuturo na, ay meron akong system, susundan mo lang itong 1-2 pattern na to. Itong 1-2 pattern. Pwede ka na maging profitable. Nako, kung totoo yan sana hindi nabubutas ang support at hindi nabubutas ang resistance. Diba? Unang history repeat itself. Ngayon, ang tanong, bakit nabubutas ang support at resistance? Pag tinanong mo ang pure technical trader dyan, kakamot lang sa ulo yan. Ganun talaga eh. Talo. Ay, hindi ganun. Alam nyo, the consolation price of losing is learning. Post ko to sa mga sana may post ko to dun sa kanina meron akong kausap dun sa ni JC Bisnarke Imbang klase. Sana may post ko dun sa meron siyang nag-aaral dun sa ay post ko to. Tandaan nyo the consolation price of losing is learning. At kung hindi mo i-capitalize yung consolation price ng pagkatalo mo, which is learning, wala ka rin matututunan. Diba? You will keep repeating the same mistakes all over again. Hindi ka matututo. Bakit? Hindi mo inalam yung problema. Hindi mo inalam yung reason kung bakit na-break yung support at resistance, natalo ka. Ngayon, sana kung inalam mo yan, through fundamental analysis, matututo ka, pag ganito pala, ito pala yung nagpapabreak sa resistance kaya nabubutas yung support at resistance. Pag ganito pala nag-hold yung support at resistance. Natututo ka sa talo mo. May consolation is. Kasi yung learnings, hindi na maaagaw sa iyo yan. Nasa sayo na yan, magagamit mo yan for life. Kasi ang sugalero, kaya ako nga sinasabi na pag pure technicals, sugalero, sa sugal, ba't ka natalo? Talo. Ganun yung ikot ng braha, ganun yung ikot ng ruleta, ganun yung ikot ng dice. Aalamin mo ba? May fundamentals ba yun? Aalamin mo ba bakit nasaksak yung manok? Talo yung manok mo sa sabong? Wala. Kaya nga sabi ko, pag gambling mindset ka, ba't pa-aalamin kung ba't ka natalo? Ganun din yung ibang technical trader. Ba't ba natalo? Ba't ba na-break ang support? Wala talo. Hindi mo inalam. Kasi kung hindi mo alamin yun, salo ka ng salo sa support, butas ng butas yung support. Hindi mo alam nagkakagulo na pala sa UK Parliament. Harang ka ng harang sa resistance, butas na butas lagi sa full stop loss mo. Yun pala, may momentum na pala sa speech ng central bank governor. Ngayon, kung magmamatigas ka at hindi mo alam, suko na ako. Hindi ko na alam kung saan pa ako, ano pang gagawin natin. Diba? So, you can look at past data to help you spot trends and patterns which could help you find some great trading opportunities. What more is that with all the traders who rely on technical analysis out there, this price pattern and indicator signal tend to become self-fulfilling. Ito yung totoo to. No? Kasi sabi ko nga, yung historical price level, psychological price level yan. Hindi naman idinikta yan na kailangan 175,000 yung kotse to 250,000. Yun yung estimate ng market. Ngayon, kung marami maniniwala na ang second hand na Mitsubishi Lancer 2011 ay mula 175,000 to 250,000 bilang minimum value at premium price niya, yun na magiging general prevalent belief ng market. Kaya na nabubuo yung psychological support at psychological resistance, yung mga barriers na yun. However, the fundamentals took charge. Sabi ko nga, kung napakaganda ng kotse, halagang 200,000 yung itinargang price doon, ba't naman 250,000 lang? Siyempre, mabibreak yung psychological resistance nun. Diba? Kung laspag na yung kotse, siyempre, hindi naman may benta ng 175,000 yun. Kahit ba naman paniniwala ng market is 175,000 ang support doon. Diba? Hindi mo na may benta ng 175 yun. Given the fundamentals, give you a clear hindsight na yung kotse pala pagpas na sa 100,000 kilometers. Di ba? Okay. Sana naintindihan nyo, no? Sana naintindihan nyo.
Now, what's more with the traders rely on technical analysis, ito pa, no? As more and more forex traders look for certain price level, uh, level and chart patterns, the more likely all these patterns will manifest themselves in the market. Totoo naman. Kaya nga nabubuo yung mga trend line at channel. Pero may nabubutas na trend line at may nabubutas na channel. Tatanungin kita, bakit? Hindi mo masasagot yan. Not unless mag-delve ka sa fundamentals. Kaya nga sabi ni Anton Green, fundamental muna bago technicals. No? Hindi ako against dyan sa mga yan. What I'm against is pure technical ka at pure fundamentals ka. Pagsasamahin mo yan. Kasi pag pure technical ka, para ka nagtitrade ng bulag dyan. Diba? Sabi ko nga, yung self-fulfilling price, self-fulfilling prophecy, ganyan din naman sa lahat ng market. Psychological price level yan. Pero that doesn't mean na masusunod lagi ang psychological support at psychological resistance. Dahil may mga variables at mga happenings or mga events, mga fundamental or sentiment event na bumubutas sa mga levels na yan. Kaya nga nagkakaroon ng invalidation at failed pattern. So, yan yung ano mo natin sa technical analysis, no? Ngayon, dadako na tayo. Bakit ba tayo naniniwala sa mga ganong paniniwala? Ng gamot. Huwag mahihiyang magtanong kung may right med ba dito. May right med ba dito? Huwag may kailangang gamot, huwag maiyang magtanong kung may right med ba dito. Ang right med at premium na gamot na kayang bilhin. Dahil gusto namin na gumaling kayo. So, babalik tayo, no? Mabalik tayo dito sa topic ng sa unang webinar. Bakit ba tayo naniniwala sa hype o sa belief ng something na subjective? Kasi subjective yung technical analysis. Subjective yan. Hindi niya pinapakita yung mga objective reason kung bakit gumagalaw yung market. Dahil nakakita ka lang ng pattern, nabubuo yung ganong pattern, nagiging self-fulfilling yun. Bakit? Hindi tayo naniniwala sa ganon. Unang-una, gumana kasi. Gumana. Diba? To see is to believe. Dahil 10 consecutive trades, tumpak sa atin, tayo, tumpak na rin yun. Tama na yun. Diba? To see is to believe. Yung tinatawag natin mental shortcuts. Hindi na natin inaalam yun na yung last 10 trades na yun ay inline ba sa fundamentals, baka naman kasi talagang trending ang market nun at malakas ang US dollar nun. Baka naman kasi tumataas yung yield o yung treasury yield nun ng US treasury yield tumataas din ang stock market. Baka naman kasi yung interest rate differentials ng USD against sa ibang currency mataas. Diba? O baka naman kasi nare-resolve na yung political trouble ng US. Ngayon, nag-conduct ka ngayon ng pure technical lang, 10 trades. Tama lang. 20 trades, tama lahat. Hindi mo na inalam kung bakit tama yung trades mo. Hindi mo na inalam. Tama lahat. Ipapakita ko sa'yo. Tumama yung mga yung mga trades ko sa strategy na ginamit ko. Siyempre, maniniwala ka na. Gagamit na yung utak ng tao naka-wire dyan sa mental shortcuts. Ayaw na yan mag-isip ng malalim pa. Gagawa na yan agad ng reason. Diba? Kaya nga tayo naniniwala sa mga pamahiin. Mostly. Diba? Sa mga recent time. Bakit yung may sakit sa high blood, gumangata ng bawang? Bakit yung may spot sa baga, umiinom ng Bear Brand sterilized bago magpa-x-ray? Diba? Bakit yung iba si Duterte naniniwalang napatigil ni Kibulo yung lindol? I'm just taking the context ng sinabi ng Pangulo, no? Na sinabi ni Kibulo, stop. O naman, tama na naman si Duterte. Tumigil eh. O di tama na. Mental shortcuts ang tawag doon. At lahat tayo prone doon at susceptible doon. Mahilig tayo mag-reason out sa ibang bagay-bagay, pero wala na tayong oras para upuan yun at alamin kung ano yun nagpagalaw doon. Dahil nga nagbay ako, gumana yung strategy ko, relative doon sa nangyayari sa fundamentals na hindi ko naman inalam, pag nakita mo, tama yung strategy ko, nag-work yung strategy ko. Without
further investigating, ano ba nangyari nun? Ba't kaya nag-inline sa trade itong kumag na to? Ba't kaya sumakto sa mga trade niya? Wala na. Mental shortcut lang. Ito lang. Ito lang tinrate ko. Trend line, support. No? Lahat ng support, ano ko. Swerte mo kasi ganun yung nangyari sa market. Yun yung fundamentals ng market. Paano kung hindi ganun? Ay, yun ang nangyayari sa atin. Di ba? Yun ang nangyayari sa atin. Una, patay na naniniwala sa bagay na subjective, mental shortcut. Shortcut yung technical analysis eh. Gullible ang tao dyan. Gullible ang tao dyan. Uulitin ko. Ang tao gusto niyan yung may shortcut. Ang tao hindi yan kukunin, hindi yan mas fond dyan sa mas madali kaysa mas mahirap. Ba't mo nga naman pahihirapan yung sarili mo? Diba? Kaya tao, pag nag-isip yan, kaya pala ganun. Diba? Judgmental nga ang tao. Diba? Pag nakakita ng babae, single mom, ay disgrasyada to. Siguro, mahilig to nung bata. O, di ba? Mga gagawin, may ibang matatanda. O, pag naikinig ka ng usapan nila, ako naglalaro lang naman ng Call of Duty. Yung ibang matatanda, ay, disgrasyada yun. Nabundis, ay, baka kay ka mahilig. O, di ba? Ako, mataas ang pagtingin ko at saludo ako sa lahat ng single mom dahil napakahirap. No? Mahirap maging single mom. Nagtatrabaho ka na sa trabaho mo, nagtatrabaho ka pa sa bahay mo, nag-alaga ang bata, Diyos ko. Ba, napakahirap. Kaya alam mo, bayani yan eh. Yung sa amin lang, bayani mga OFW. Isama nyo ng mga single mom. Mahirap maging single mom. Pero, dahil sa mental shortcut, sabihin ng tao, ay, single mom, disgrasyada yan. Mahilig siguro yan, nabuntisan. Di ba? Gago, di ba? Mahilig ang tao sa ganun. Diba? Mahilig tayo sa mental shortcuts. Kaya dito sa trading, nadala natin yung nature ng pagiging tao natin. Yung mental shortcuts. Dahil nga gumana yung strategy ni Juan, tama yung strategy ni Juan. May profit, yayabangan pa yan. Sige nga, pakitaan mo nga ako ng profit. Ako, nagpa-profit ako. Kagaya na mag-comment kanina. Yung mga traders daw, they show profitability using pure technical analysis. Kasi umayon sa kanila yung fundamentals. Kaya nga sabi ko, ditong time na yun na andito si Donald Trump, mahirap. Tingnan niya natin kung mauulit mo in the same strategy before with this headline-driven environment. Number 1 yun, mental shortcuts. Number 2, heuristics. No? Ano yung heuristics? Biglaan natin. Di ba? Kaya nga sabi ko sa'yo, yung to see is to believe. May ano yan? May downfall yan. May downfall yung tisi. Hindi porket to see is to believe na. Ang Diyos, di naman na nakikita eh. Pero niniwala ako sa Diyos. Niniwala akong may isang tunay na Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Pero hindi naman natin nakikita. Naniniwala tayo. Kaya tawag natin faith. Diba? Kaya hindi totoo yung to see is to believe lang. Ano ba yung heuristic? Kapag tinanong ka, ano ba mas delikadong trabaho? Trabaho ng pulis o trabaho ng mangingisda? Siyempre, gagamit tayo ng mental shortcut. Pulis ka naikipagbarilan yan. Diba? Naikipagbarilan yan Siyempre mas delikado yan. Ano ba naman tanong yan? Pero sa US, hindi sa Pilipinas na walang available na data. Sa US, na which is a gun-loving country na mabibili mo lang yung baril sa Dick's Sporting Goods at sa Walmart, mas mahirap pa nga bumili ng gamot sa sipon sa US. Kailangan pa ng prescription. Yung baril, basta may it's a right. It's a fundamental right sa US. The right to bear arms should not be infringed. Sabihin nun, kailangan ang karapatan ng bawat Amerikano magkaroon ng baril. Kaya yung baril, mabibili mo lang kahit saan. Kaya tinamang society nila, mahilig sa baril. Mga zombie ng National Rifle Authority. Di ba? Yung baril saan lang, gano'n. Kaya makabalita ka saan lang, binabaril yung mga estudyante sa eskwelahan. Diba? There are 30,000 gun-related deaths in the US every year. And yet, syempre, pag tinanong ka, ano ba mas delikado? Law enforcement, police, o yung mangingisda? Syempre, sabihin mo, police agad. Yun yung heuristic. The availability of heuristic because of mental shortcuts. Yun yun. Diba? Pero the data shows na mas delikado, mas marami namamatay na mangingisda sa trabaho nila kaysa sa police. Sa US yun sa US. So, ganoon din sa market. Nakita natin yung repetition. Diba? Nakita natin na natutupad naman yung
triple bottom, triple top, double bottom, double top, trend line support na nauulit na ikita natin nangyayari sa market. So based on the belief natin, totoo yun. Hindi na natin kailangan ng fundamentals kasi nakikita na natin yung patterns. Pero they also agree na hindi naman 100% na natutupad. Ngayon, alamin mo kung bakit hindi natutupad minsan yung patterns. Kasi doon ka matututo. Tanggalin mo na yung mental shortcuts. Kasi nagne-negosyo tayo dito. Hindi ubra dito yung madalian lang. Kailangan nagpo-focus ka ng time and effort mo. Yung mental shortcut at availability of heuristic. Yung first dance mo, ganito kasi. Ganito kasi. Meron din sa fundamental, mentor. Pag nakabasa, yun na yun. Yun pala to. O kaya tinan mo, nagka-leche-leche ang trade. Makabasa lang ng kaunti, may nabubuo ng conclusion sa isip niya without thorough investigation. Yari sila. Yari din yung trade niya. Diba? Salo siya ng salo sa support dahil may nabuong analysis sa utak niya based on fundamentals, inline daw sa fundamentals, sa din. Diba? Hindi niya na tiningnan thoroughly kung tama ba yung, hindi niya na pinak-check, hindi niya na verify kung tama ba yung nabuo niyang analysis. Next, emotional reasoning. No? Naniniwala tayo subjective. Kasi ito yung kaya nga ako ayoko magkaroon ng kung tutuusin lang, ayoko magkaroon ng awa. Okay, taman natin na ayoko magkaroon ng mutual relationship sa mga tinuturuan ko. Kasi kahit parang pastor yan yung ginagagoan na, di ba? Sinasabing anak, ikaw, sa panahon ba naman ito, may maniniwala ka pang sa may-ari ng universe? Di ba? Pag pinatigil niya lindol, pero may naniniwala. Bakit? Emotional reasoning yun. Di ba? Kasi logically, sa reason ng tao, mas pumapabor ang tao, we don't say yes logically. Majority of human beings say yes emotionally. And if yes decisions are driven by emotion, syempre yung mga mentor tatalon yan, titirahin na yung emotion mo para sumampalataya ka sa kanila. Kaya ito yung mga guru-guru sa forex ngayon, sa market, sa stocks, hindi na ito yung tipong, it becomes a religion. Hindi na belief ko faith na doon sa mentor. And ayoko naman magkaroon o makadevelop ng ganun yung mga estudyante ko sa akin. Mabaho rin yung tae ko. Mabantot din yung hininga ko pag madaling araw, pag kapanisan na unang laway. Diba? Kinukulangot din ako. Diba? Hindi ako Diyos. Diba? Pero ayoko magkaroon ng emotional attachment sa akin mga estudyante ko as much as possible. Kasi lahat, pag nagkaroon ng emotional reasoning, emotional attachment, lahat ng sabihin ko kahit kabulastugan na paniniwalaan na, ayoko dumating sa ganun. Kahit kagaguhan na yung ginagawa, pinagtatanggol mo ba? Hindi na. Because I also commit mistakes in my past. That is my past. And I learn from my mistakes. And I'm trying to correct my mistakes. Diba? So, hindi perfect. So, dun sa market naman, sa ganun din sa emotional reasoning, bakit naman 10 times kung ginamit yung strategy na to, tumutumpak naman. 50 times nagbigay sa akin to ng 15 to 40% ROI return, return of investment. Yung emotion na yung nagtitrade sa'yo. Dahil tiwalang-tiwala ka strategy ngayon na nanalo noon pero natatalo ngayon. Diba? Kaya tayo naniniwala dun sa subjective na yun. Sunod, confirmation bias. Ito yung masabi lang na may fundamentals pero sa technicals pa rin. Ito yung maniniwala, bago ka pa maniwala, bago ka pa mag-imbestiga, meron ka ng paniniwala. May bias ka na sa utak mo. Di ba? Parang mga sinasabi lang DDS versus yellow cards. Diba? DDS versus yellow cards. Ngayon, kahit maganda ginagawa ng Pangulo, hahanap ka ng masama. Di ba? Hanap ka ng masama o gawain ng yellow cards yun. Ganon din sa DDS. Kahit katarantaduhan na yung pinagsasabi ng Pangulo, hahanapan mo naman ng maganda yun. Gagawa ka ng reason. Ayun yung confirmation bias. Diba? Huwag mong gagawin sa market yun. Yung tipong nakikita mo yung pattern na yun, hahanap ka ng fundamentals para ma-justify yung pattern na yun o yung shape na yun. Mali yun. Sa forex market, unahin mo muna yung fundamentals. At pag nabuo na yung fundamentals mo kung buy on sell, humanap ka naman sa technical kung saan level maganda mag-buy at saan magandang level maganda mag-sell. Ganon.
Iwasan niyo yung confirmation bias. Kasi kung meron ka na nabuong kaisipan sa utak mo, hahanap ka ng ebidensya para ma-justify yung ano, yung ginagawa para ma-justify yung belief mo, hindi ka na nagiging objective sa sarili mo. Hindi ka na naghahanap ng reason. Kasi may nabuo ka ng paniniwala sa sarili mo. Humahanap ka ng lusot, humahanap ka ng paraan para ma-justify o ma-reinforce yung paniniwala mong nabuo na. Yung paniniwala mong nabuo out of subjectivity. Yung subjective belief mo, hinahanapan mo ng objective reasoning, which is wrong. Ayan, sana naintindihan nyo yun, ano? Confirmation bias. Bandwagon. Dahil nga maraming tumatangkilik ng technical analysis ka, o nga naman. Pag maraming bumili na safeguard, ibig sabihin safe. Pag mas maraming kumakain sa lugawan na yun, ibig sabihin mas masarap. Di ba? Mas maraming bumibili sa departments, sa grocery na yun, mas mura doon. Diba? Yun ang bandwagon effect eh. Diba? Herd mentality yan. Ibig sabihin, pag gusto ng majority, effective. Yun agad ang mental shortcut at heuristic natin. Hindi na agad ang emotional reasoning natin at confirmation bias natin. Sunod-sunod yun. Sa bandwagon effect, diba? Ay, maraming tao doon. Maganda siguro doon. Ay, pinipilahan yung scene na yun. Maganda siguro yung palabas. Diba? Bandwagon. Ganon din sa market. Uy, maraming gumagamit ng technical analysis fundamental lang. Mas effective siguro. Ilagad yung mental shortcut mo. Mas effective siguro yan. Di ba? Ayun yan. Testimonial. Ito na yung mga pag dumating ka sa seminar, ayan na yung mga ayan na yung mga hindi naman trading strategy ang sinishare. Ang sinishare niya, kumita siya ng malaki, nabago buhay niya. Dati lang siyang driver, tapos yumaman siya. Dati lang siyang anak ng driver, yumaman siya. Dati lang siyang yumaman siya. Yumaman nga siya, pero hindi sa trading, sa mentoring. Diba? Yumaman siya, totoo yun. Diba? Ikaw ba naman magpa-seminar ka eh? Diba? Kumita ka 5 milyon, yaman mo na. Pero hindi ka sa trading yumaman, sa seminar. Hindi ko naman sinasabing masama. Kasi hindi mo naman ninakaw yung pera. Di ba? Hindi mo naman ninakaw yung pera. Pero doon sa trading na yun, wala naman natutunan. Kasi puro testimonial. Puro motivational lang. Puro inspirational. No? Madaling sabihin, madaling umasa na magiging kagaya mo ako. Pero most ng mga motivational at inspirational speakers na yan ay mga salesman yan. Hindi naman yan sasabihin yung the how. Ayan, the how. Diba? Ano yung the how na yon? O sige ano nyo to. So this is the lesson that I learned from JT of Motor. Credit to JT of Motor. Ito yung lesson na guiding principle ko sa PITS. Hindi ako naniniwala sa mga inspiration at motivational speakers. Mga salesman yan eh. Di ba? Dinadala ka lang yan sa delusion. Ito, pakinggan nyo itong sasabihin ni JT Motor. Number 1, perseverance. Marami ng gasgas na linya dyan, like never quit, kapag may tiyaga, may nilaga, and many more. But they don't tell you how. That's what I want to share with you. The how. We come across mountains in our lives. These may be life goals, challenges, or even dreams you want to achieve. Ito yung minsan mukhang imposible. These are the things that even the mere thought of what you need to do in order to get there overwhelms you. Minsan gusto mo na lang bumalik and call it a day. Oftentimes, we don't even know how close we are to our goal. Nasa gitna na ba ako? Malapit na ba ako? You just gotta have faith and keep going. And this simple technique helped me to get to the top. Literally, take small steps. Break them down into smaller, more achievable goals. Anong ibig sabihin? If you always imagine on how many steps you need to take or how much effort you need to get there, and focus on it, you will easily reach the point of exhaustion. Even before getting started, kung nakafocus ka sa 500 steps na kailangan mong gawin, sa 3 promotions na kailangan pagdaanan bago maging manager, sa 50 college units na kailangan mong ipasa bago makagraduate, sa 5 taong pagtatrabaho sa ibang bansa bago makaipon, sa 40 sessions sa gym para makuha ang gusto mong timbang, at kung ano pang kailangan mong gawin para magtagumpay. Kung dito ka nakafocus, mapapagod ka lang agad. Instead, himayin mo ang mga ito. Kung pagod ka nang pumunta ng gym to work out, huwag mo munang isipin ang number of reps na kailangan mo. Make smaller, more achievable goals and take action. Maligo, magbihis, mag-drive papunta sa gym,
pumasok sa loob. Hindi mo namamalayan na mas magiging madali na siya. And before you know it, natapos mo na. Sa pag-akyat ko, I took several steps at a time. Tapos pahinga. Sabi nga, if you're tired, take some rest. But never, ever quit. One last example ay itong libot. Yan. Sana na ano nyo, no? Yung testimonials. Marami kasi sa kaya nabibili sa subjectivity, nabibilib tayo. Yung mga testimonial, syempre, yumaman siya. Nagkaroon siya ng bahay, kotse, sa trading. Pero hindi natin inalam kung saan talaga, kung doon ba talaga galing yun. Pinapaasa tayo ng mga motivational speaker. No? Hindi nila tinuturo yung the how. Yun lang sila sa pasarap na, andun na sila sa pit na yun. No? Yun lang ang tinuturo na, hindi sila nagsasabi ng the how. Mahirap kasi yun. No, ngayon, kung sasabihin mo na madali lang ang trading, titingin ka lang sa chart, titingin ka lang ng mga ganto, no? Titingin ka lang sa mga titingin ka lang sa, sabihin natin, titingin ka lang sa result niya, talagang mabibiktima ka. Di ba? Puro magaganda. Pakitaan ka ba naman ng magagarang kotse? Pakitaan ka ba naman ng magagandang bahay? Pakitaan ka naman makapal na paldong pera? Siyempre, maniniwala ka na kagad na effective yung strategy niya. Di ba? Ganun yun. So, ito yun, no? Why we buy on hype and believe on something subjective. So, ang susunod dito is, ikala nyo, technical. Baka naman kasi magalit yung mga pure technical sa akin. Titirahin ko rin yung fundamentals. Why pure fundamentals also fails? Ayan. Kasi, merong isang guru, hindi ko napapangalanan, no? May isang guru na pure fundamentals lang siya. Kaso nga lang, yung scope ng fundamentals niya, limited lang sa economic data. Kagaya ng fundamental ng stocks, limited lang siya sa financial book. Hindi niya dinidiscount doon yung political, hindi niya dinidiscount doon yung mga ibang bagay na pwede magpagalaw sa market. Pure economic data lang siya. Alam mo, kung yun ang strategy mo some 8 years ago or from year 2008 to 2016-17, o sabihin natin 10 years natin, bago nangyari yung crash last year. Effective yan eh. Nakalain mo, 10 years kang ganon, kumikita ka ng pera, syempre may ingrain sa utak mo yun. Uy, pwede pala itong ganitong strategy. Kaso nagbabago ang market eh. Nagbago na ang market. Nagbago yung market. Ito yung reasons. Hindi ko lahat ibibigay. Hindi ko lahat siya ibibigay. Siyempre, unfair naman sa magbabayad sa pitch 2. Pero bakit bumabagsak yung pure fundamentals? Sabi mo para fair naman sa mga technical traders. Unang-una, quality over quantity. May mga technical trader o may mga fundamental trader na sumusubok pa lang muna sa fundamentals. Pagka-trade sila, ay green yung news, buy. Ay sell yung news, ay red yung news, sell. Titingnan lang nila headline number. Marami nagdali niya noon sa non-farm payroll report. Nakatingin lang sila doon sa nakatingin lang sila doon sa report, nakatingin lang sila doon sa headline numbers, nag-green, nag-spike up, nag-breakout play sila, biglang nag-reverse, patay. Yung tinatawag na quality over quantity. Maganda, sa surface, maganda yung number, pero yung nilalaman ng quality ng numbers, hindi pala maganda. I-explain ko pa yan exponentially as we go through, no? As we go through sa fits 2. Hindi ko lalabas lahat, syempre. Unfair naman sa mga nag-sign up, magbabayad. Number 2, political issues. Akala kasi nung ibang mentor na gumagamit ko ng fundamentals, mas makapangyarihan ng ang economic data sa political issues. That's wrong. Kasi yung economic data, nako-connect the dots yan. Napaprice in yan in advance. Yung economic data, meron ng laging indicator, coincident at leading indicator. Meron na nabubuong expectation ng market dyan sa outcome yan. Almost yan naka-price in. Nagkakatalo na lang yan kung yung lalabas ba na actuality is in line sa consensus. Pero yung political issue, unpriced yan. Yung mga unpriced event, hindi yan naka-reflect sa chart. Hindi yan naka-reflect sa chart, biglaan yan. No? Kaya nangyayari, nagkakaroon ng volatility sa market. Nagkakaroon ng whipsaw. Kasi pag may bagong kagaya ng Trump tweets, mahuhulaan mo ba na gano'n ang sasabihin ni Trump sa Twitter? Hindi naman.
Pero meron pang mas malalim na pag-aaral dyan. See you on Fits 2 again. Sentiment, di ba? Buy ka ng buy, yung pala, merong kinakatakutan si market. Sell ka ng sell, yung pala, euphoric si market. Kaya nga sinasabi nila, the market is always right. That is happily true and happily lie. And happily talaga, no? Sama na English. That is half truth. The market is always right dahil siya'y masusunod, regardless kung tama man yung pinaniniwalaan niya o hindi. Sabi nga ni George Soros, the market is most of the time irrational. The market, bakit? Kasi binibili ng market in advance. Mabilis si market, madalas siyang bumili sa mga bagay na wala pa. Itlog pa lang, dinidiscount niya na yung kikitain niya pag naging manok. Bakit? Because cheap market, kasi itlog, mura pa lang. Diba? Ibebenta niya yun pag manok na, mas malaki na. Ganun naman talaga ang psychology ng market. Buy low, sell high. Sell high, buy low. Diba? Yun lang naman yun lang naman ang basic principle ng market. So ngayon, ito si expectation, si market, binibili niya expectation kahit wala pa. Binibili niya na yung itlog sa pag-asang yun ay magiging manok at manganganak pa. Binibili mo na yung lupa ng mura na 1,000 pesos per square meter dahil pag naging commercialized na yung lugar, magiging 10,000 per square meter na siya. Kumita ka ngayon ng 900% mo, 1,000%. Di ba? Yun ang sinasabi kong expectation. Ngayon, i-jumble mo yan kung hindi mo alam paano i-analyze yan. Kasi mostly ng mga mentors sa fundamentals, napaka-basic lang. Pag hawk, buy, pag doves, pag dovish, sell. Hindi laging ganun. May mga maliit, pag may mga minute details yan na mahalaga na kailangan mo malaman para mapagtagpi-tagpi mo yung istorya sa fundamentals. Para ka nanonood ng telenovela dyan na kailangan nasusubaybayan mo yung kada episode. Di ba? Pag tinanong mo, ba't buntis si Bubbles ang probinsyano? O hindi mo na ni-rate ni Homer? Hindi mo na talaga alam. Di ba? Hindi mo na alam ngayon. Itong fundamentals ng market, kailangan updated ka sa mga events, mga current events. No? Walang active trader na passive. Pa-active na nga, passive pa. Hindi totoo yung mga part-time na set and forget. Pag iba kasi mina-market babay lang sa niya, tapos okay na. Kung totoo yun, di sana sa bangko, isang beses lang sila sa isang buwan pumasok, tapos na, limot-limot na. Hindi naman. Sa hedge fund sana, once a month lang sila papasok. Hindi. Kung titingin ka sa journal o titingin ka sa mga pinaka-nakaka-stress na trabaho, portfolio managers at traders ang mga pinaka-na-stress na trabaho. Ngayon, may mga gagong mentor magbebenta, less stress trading daw. Kaya nga, sabi ko, gagamitan ka ng mga mental shortcuts, gagamitan ka ng mga inspirational words, papakitaan ka ng mga testimonial na yumaman sila. Siyempre, ikaw maniniwala ka naman. Ba? Kahit ba sabihin mo meron kang strategy na kumita in the past. No? Meron kang strategy na kumita in the past. Hindi laging ganun. Ito ipapaliwanag ko ha. Now ito, news from Bloomberg, one of Wall Street most popular trading strategies is now falling. Machines that decide when to buy and sell are struggling to keep up with central banks and Donald Trump. Kaya nga sabi ko, kung papakitaan mo ako, sabi, ba't ako may kilala akong pure technical trader na for years, ang ganda na ng return niya. Noon yun. Iba na yung ngayon. Kaya mo sabi, papakitaan mo ng result mo in the past, it will not guarantee the performance in the future because the market is keep changing. Okay, papakita ko ha. Sometimes machines are only smart or dumb as the humans who program them. Hedge fund investors learned that the hard way last year when data crunching computers that invest 220 billion based on historical price trend did worse than most other manager. Pure technical trading to historical price trend, a robot or human. The losses were so bad that investors pulled billions of dollars out of an investment strategy that for years had paradoxically been regarded as a great way to protect portfolios from downside risks. Turns out that algorithms behind so-called trend-following quants are rather primitive and suffer from many of the same weaknesses a mortal brain might. They have struggled, etc. Ano ba nangyari? Kasi alam mo, to cut it short,
Yung mga CTA o commodity trading advisor sa forex, yung mga EA or yung mga engot tuloy, ang mga expert advisor, mga robot, at yung mga pure technical trading strategy, that gives a substantial return for the past 10 years. Totoo naman. Diba? For the past 10 years, nagbigay sila. Kaya masasabing na, pag mental shortcut ka sa heuristic, for the 10 years, objective data lang, hindi na subjective. Nagiging ano na siya, nagbigay siya ng return na maganda. Ibig sabihin, totoo na. Paniniwala natin, totoo. Sa future, totoo na siya. Tandaan nyo, no single strategy will work every time. Will work all the time. Walang ganon. No single strategy in the market that will fit all market environment. Walang ganon. Ay, bakit nag-fail yung technical analysis last year? Ngayon, because may nadagdag sa equation. Yung central bank at si Donald Trump. Madali noon, kung nag-buy ka sa stocks from 2008, hinold mo hanggang 2017 or 18, kumita ka ng pera. It's because the fundamentals are aligning, or the technical strategy is aligning with the fundamentals. Bakit? Lahat ng central bank nagka-quantitative easing. That took away the volatility at a market na kasunod sa fundamental indicator. Yung pricing ng market is nakasunod doon sa economic data, doon sa connecting the dots ng either leading, lagging at coincident economic indicators. Nagtatagpo kung saan nagtatagpo yung data ng employment, manufacturing, consumption, papunta doon sa GDP. Why? Because the central bank is pumping money into the circulation. Binobomba niya ng pera yung merkado. That chase away the volatility because the general perception is the market or the central bank will keep the policy easing or will keep the policy or the loose policy. Diba? Maraming pera sa merkado. Nagpump ang central bank ng trillions, 2 to 4 trillions of dollars sa merkado. So, naturally, the market is nakasunod doon sa fundamentals. Easy lang yun. Kung nag-quantitative easing ang central bank, buy risk assets, buy on stocks. Di ba? Madali lang yun. Now, since the central bank is pumping money into circulation, alam natin na magiging loose ang policy ng central bank. In relation to technicals, alam natin na masusunod ang economic data. Masusunod yung, alam natin na sa horizon, kung naiintindihan nyo sa ating fundamentals, no? Alam natin sa horizon na nowhere na magtataas ng interest rate ng central bank. At noong mga panahon na yun, wala naman nangyaring political noon, maliban na lang doon sa Russia at something doon sa debt crisis, nung sovereign debt crisis noon sa euro. Yun lang naman noon. Pero nung dumating si Donald Trump, iba na. Nag-iba na ang solusyon. Ayan, it is a strategy which in pure terms is really probably obsolete. Hindi man obsolete. Hindi na lang kasi nakatuon doon yung market. No? Ayan siguro. Pero may papakita pa ako sa inyo na isang magandang sinabi. So, ito this is a repost from Erin Beverly, a repost from Almiro. Ito sabi. Pakinggan nyo ito maigi. Maganda to There is no holy grail in trading. The markets are the same now as they were 5 to 10 years ago because they keep changing just like they did then. That's from the famous technical trader Ed Seykota. New traders make the mistake of looking for the perfect trading system with the perfect entries and exits that work every time. May mga trader na magsasabi, wala naman perfect, nasa isip nila walang perfect strategy, walang perfect trading system. Pero tanong ko sa iyo, ba't inuulit-ulit mo isang strategy? Hindi mo inaalam yung market condition. Hindi mo inaalam yung fundamentals. Basta yun na yung strategy mo, paulit-ulit mong ginagawa. Hindi mo inaalam kung ano yung nangyayari talaga. Kaya nga sabi ni Ed Seykota, the market the same now as they were 5 to 10 years ago because they keep changing. Kaya yung kasabihin mong kumita ka for the last 6 to 7 years, 6 to 8 years. Yun lang sa CTA advisor, mga CTA advisor nga From 2008 to 2017 to 18, kumita sila. Pero last year,
tumagpak sila. Ang dami nag-pull out sa funds nila. Bakit? Hindi na kumikita yung strategy. Tandaan nyo, no? New traders make the mistake of looking for the perfect trading system with the perfect entries and exit that work every time. Unfortunately, there is no such thing. If there was a 100% winning system, someone would own the world pretty quickly through compounding. Profitable trading is all about finding an edge and capitalizing on it. No trading system wins all the time because the market changes constantly. Diba? Trading constantly. The same signals are not profitable in bull markets, bear markets, and range-bound markets regardless of how great the signals are. Sabi ko nga sa inyo, nadagdag na si Donald Trump sa equation, nadagdag na si Boris Johnson sa equation. Diba? It is not the same market as it was 2 to 3 to 4 years ago. 5 years ago, before Trump presidency. Diba? Hindi naman dati ganyan si Obama, wala siyang Twitter. Wala siyang Twitter tantrum. Yung presidente ngayon nagtatantrums. Diba? Kung kanino siya nag-wage ng tariff, kanino niya sinasampal yung tariff niya para masunod lang yung gusto niya. Ngayon, nagbago na ang laro. From trend trading, yung tipong sumusunod tayo sa fundamentals, no? At sumusunod yung technical sa fundamental dahil doon sa trend, naging headline-driven na. Imbis na yung central bank ngayon nakatingin na, imbis dati nakatingin sila, data-dependent sila, ngayon naging proactive sila. Naging they will act appropriately agad sa lalabas ng data. Naging future dependent sila. Although maganda ang data ang pinapakita ngayon, naka-price in pa rin sa utak nila yung tariff ni Trump. Naka-price in pa rin sa nila. Kahit maganda ipakita ng data na to, ang future nakalay doon sa magiging outcome ng deal ni Trump sa China at sa European Union. Doon sa mabubuong deal ng US, Canada at Mexico. So ang hirap na. Ang hirap na ngayon. Ngayon, yung mga dating CTA na may ganong trend trading strategy, hindi na makareact ng mabilis. Kaya nga sabi ko, walang strategy na magbibigay sa iyo ng parehong resulta. No, it's all about finding your edge and capitalizing on it. Market price action is like a river that is constantly flowing and changing. You cannot trade the same market the same way every time and expect the same results. Kaya kayong mga nagtitrade ng hugis, don't expect the same results. Ngayon, kung ipagpipilitan nyo pa rin yan, ibig sabihin yan, umaasa lang kayo sa repetition of probabilities. There is no holy grail in trading because it is never the same price action. Sabi ko nga, yun nangyari 6 months ago sa support na yon, hindi na yan yung reason sa support na parehong support 6 months after. And you are the same trader from yesterday. Ayan yung sinasabi ko na kailangan nyo malaman. Ang ganda nito, ulit-ulitin nyo. Ang ganda nitong sinabi na to. Ulit-ulitin nyo to. Magiging guiding principle nyo itong sinabing ito. Kung bakit yung fundamental ay nag-fail sa market. O bakit yung pure technical nag-fail sa market. Kasi akala natin pag natuto tayo ng isang strategy na may high winnability, gagamitin na natin yun at mag-work na yun every time, all the time. Walang ganon. So what is your anong may papayo ko? Find or learn a strategy, learn to fit a strategy depending on market environment. At yung tuturo ko sa pitch yun. No? Alamin mo muna kung ano market environment, may tamang strategy para dyan. Alamin mo muna kung ganito environment, may tamang strategy para dyan. Trendline ka ng trendline, pinipilit mo kahit lugpak na yung itsura ng trendline, hindi naman pala yun ang hinahanap, hindi naman pala yun ang sinusundan ng market. Pivot ka ng pivot, hindi na pala yun, butas na kasi may momentum. Fibo ka ng fibo, may nakaharang pala sa baba na 200 MA. Hindi mo na tuloy alam. Pag halu-haluin mo lahat, nagkakaroon ng analysis paralysis. Diba? Sa market. So ngayon, bakit ko ito tinuturo sa ngayon? So ngayon, ba't ko tinuturo yung ba't ko sinasabi ito sa inyo ngayon? Kasi pag pure technical trader ka, nangyari na kasi sa akin yan. Magte-trade ka, may natutunan ka system, uulitin mo. Hanggang nananalo, uulit-ulitin mo hanggang nananalo. Pag natalo, magpapalit ka ng strategy o papalitan mo ng konti yung strategy mo.
nanalo na naman. Tapos natalo na naman. Uulit-ulitin mo lang yung system na yon, yung tinatawag kong cycle of doom. Uulit-ulitin mo lang yan, yung pagkakamali na yan. Bakit? Hindi mo kasi alam yung reason. Okay naman sana yung strategy mo eh. Kinagamit mo lang sa maling timing. Hindi lang maganda yung timing ng strategy mo. Gumagamit ka ng trend trading strategy, kaso nga lang, hindi nagtitrending ang market. May political pullback eh, nagpo-pullback siya. Range trade ka ng range trade, nagtitrending na yung market eh. May strong momentum. Diba? Momentum, gumagamit ka ng momentum indicator, wala naman momentum sa market. Tuyo yung volatility ng market. Counter trend ka ng counter trend, and lakas ng momentum dahil sa fundamentals may announcement pala, etc. Ganito yung central bank. Diba? Bodega ka ng bodega support, yun pala meron ng political mayroon na palang political problem na nangyayari sa bansa yung saluan ng saluan support hanggang mabutas ng support, maubos na yung balance mo, yung equity mo. Yun yung mga mistake na hindi mo malalaman hanggat hindi mo aalamin yung fundamentals. Kaya nga sabi ko sa FITS, it is a fundamentals, intermarket, technical, and sentiment analysis. So, 4 na yan. I'm not guaranteeing you nakikita ka ng pera or mayayaman ka. What I can guarantee you is you will understand how the market works. And if you understand how the market works, you will demystify the market. Pag na-demystify mo yung market, you will trade with the businessman's mindset. Alam mo na yung nangyayari. Praktisado ka na. Now, nakadepende na lang yan sa trading psychology mo kung paano mo i-execute yung idea mo properly with the risk management in place. Lahat yan, mapa-fundamentals at technicals, may limitation yan. At dapat alam mo yung limitation mo. Tandaan nyo, pag may natutunan kayong strategy, alamin niyo yung weakness ng strategy. Yung iba kasi puro strength lang, ayaw ng weakness. Kasi pag hindi mo inalam yung weakness ng strategy, aabusuhin mo yan. Uulit-ulitin mo yan. Pag nagkamali, papalitan mo, palit, mali, tama, palit, mali, tama. Hanggat may tama ka na, mag-quit ka na sa trading dahil hindi mo na talaga ma-demystify kung ano ba talaga nangyayari sa market. Tama naman, profitable naman yung pure TA mo noong nakaraan, but ngayon nagpe-fail na. Ayun yung mga reasons kung bakit. So, sa weekly outlook natin, magiging available to. Pinost ko na sa natin. Sa tawag doon, ipinost ko na sa GC natin. Basahin nyo na lang, no? So sa mga gustong sumali sa GC, I will give you a 1 month until December 31 free access sa GC. Basta real account lang. Mapa-espiya ka man o mapa-apostoles ng sino mang mentor, pwede kang pumasok. Huwag ka lang manggugulo, ha? Kasi yun mga bayad doon. Pero the FITS 2, officially, the enrollment officially starts today at I need approximately 50 student. Kung walang 50, wag na. May tuturo lang doon sa personal. Tuturo lang doon sa one-on-one, diba? Hindi na sa kasi kumuha pa ako ng IPO ng trademarks, copyright trademark para dito. Sayang naman kung na hindi kung konti lang. Pero sabi ko sa inyo, hindi ito magiging madali. You need time to devote para mapag-aralan tong buong market. Walang shortcuts. Huwag kayo maniwala sa mga mentor na may shortcuts. Ha? So, that's all for now. Ito yung ating umunting palabas doon sa plus, gusto niyo ba na sample? Sige, sample natin. And titingnan mo saan muna welcome sa ating demo account. Kaya titingnan mo saan nakatingin si market. O, saan muna siya nakatingin. Kasi mahihirapan ka pag hindi mo alam Ngayon, the USD and ISM employment data stand out as the main focuses this week. With last month's stronger employment data and the slightly better preliminary PMI numbers for November, having created a reasonably positive backdrop for the USD in the last month. Market medians, wala yung binabasa ko, no? May binabasa tayo. Market medians, ito na. Sorry for that, mishaps. Okay, market medians have manufacturing ISM recovering
more than a point in November. And while non-manufacturing is seen a touch lower, it is expected to stay well in expansionary territory. However, we see some downside risk to these numbers. And if manufacturing ISM is unchanged from October on Monday, as we expect, the strong tone to the USD seen at the end of November may well fade. Ito yun. Tignan natin sa USD JPY. Ayan. Kita niyo yung buy? May buy dyan. So, ba't tayo nag-buy? Hindi lang sa technicals, no? Ba't tayo nag-buy? Yan. Sa ating demo account, ba't tayo nag-buy? Kasi, yung, ang pips yan. Bakit tayo nag-buy? Doon sa mga nakaraan data, good employment data sa US, although ang central bank is for the medium term is to long term is dovish, at short term lang yung pagiging hawkish nila, na reinforce ng data na hindi na maaaring hindi magkaroon ng interest rate cut this December. Sinabi na ng Feds na cut and stop o kaya cut and pause muna sila. Diba? Nung naging ganun na yung temper ng market, naghanap yung market ngayon. Ano ba yung mare-reinforce kong belief sa market, o ano ba yung mga data na pwedeng mag-break sa resistance? Lumabas yung nakaraan yung third quarter GDP o gross domestic product ng US revised up from the consensus. Ibig sabihin, mas mataas sa expectation ng market. Tumaas na yun itong si USD JPY alongside with the intermarket expectation doon sa Dow Jones, S&P 500 at Nasdaq 100. However, nasa resistance na ngayon si US dollar index. This is the currency futures weighted average of the US dollar against other currency, G7 currency. Ngayon, kung gano'n na ang takbo ngayon ni USDX, nasa resistance siya. Magtatanong tayo, maho-hold ba tong resistance na to? Pababa, magbabounce o magbe-break? Although nag-bounce na nga last Friday, di ba? Nasa range na siya. Yun ang tanong ngayon. Mga sagot dyan is, number one, ano ba yung latest development sa US at China? Kasi binili lang ng market yung expectation na okay, matitrade yung phase 1 deal. Kasi unang-una, sabi ng China, hindi sila magre-retaliate sa US. Number two, may yung tariff, bumili sila ng large numbers of agricultural products sa US. It's a goodwill of China na gusto talaga nila magkaroon ng trade deal. At number three, yung US naman, and-extend yung may nilip off sila na sanction sa Huawei, na flagship phone maker ng China. Diba? Although in-extend nila. At number four, yung tariff, may balibalita na baka i-roll back ng US. So, binili ng market yung expectation na yun. Diba? Sinasabi ko yung fundamentals. Alam ko yung nangyayari. Alam ko yung current events. Binili ngayon ng market na yun. Ngayon, nasa resistance na. Tanong, maho-hold ba yung, mabibreak ba yung resistance? O magbabounce, pabalik? Ano yung magiging catalyst? Yun yung business mindset. Diba? Alam mo kung bakit ka magpabay, alam mo kung bakit ka magsisell. Madugo ba? Ganun talaga. Business ka eh. Kung gusto mo ng negosyong, ayaw mo ng negosyo, gusto mo magnegosyo pero ayaw mong maging hands-on sa business mo, sumosyo ka na lang. Diba? Pero hindi ito, ikaw nagra-run. You will be responsible on your, nasa iyo yung responsibility ng buy at sell decision mo. So ano yung reason? Ngayon, mayroong mga ISM manufacturing ngayon. Kailangan ma-reinforce ng market yung belief na yung data na lalabas is on expansionary. Nasa expansionary level pa tayo, hindi pa tayo. Kasi once na yung data shows signs of weakening, going down o going below the trajectory ng contractionary o pag-contract na economy, magkakaletse-letse yung US dollar. Pero kung may pakita ng market na inline pa rin sa expectation, maaaring mag-fade itong sa US dollar ng konti, mag-pullback at hintayin yung nangyayari sa US at China. That will be a good sign. Diba? Kaya nga sabi ko, nag-buy ako sa market dahil nakita ko na foresee ko yung expectation through fundamentals. I bought the expectation, then buy the news
well, we will see if we will sell the fact. Kasi kung magtuloy-tuloy magandang usapan na yun sa China, mabibreak yung resistance na yan, as well as magtatala ng gain yung stock market. However, there is a mix of those. Maganda nga yung economic data, pangit naman yung naging result sa China. Sabi ko nga sa inyo, mas matimbang pa rin ang political. Dahil yan ang mag-course. Yung political ng China at US trade talk, yan ang magiging course, driving factor para sa future monetary policy ng Federal Reserve. Alien na ba yung mga pinagsasabi ko? Matututunan nyo lahat yan sa PITS. PITS 1 pa lang, matututunan nyo na yan. So, yan muna mga PITSmate, no? Sabi ko, yung buong text nung weekly outlook is nasa GC na. Basahin nyo lang. Then, yung mga mga members na gustong sumama, gustong subukan, kung isang buwan na lang to, pasensya na, bago kami lumipat ng bahay sa PITS 2 official GC, gagawin ko na itong PITS 2 unofficial, sa PITS 2 official GC, ayun na yung mga magiging terms namin. May, kung gusto nyo na sumama, bahala kayo. Kung ayaw nyo, okay lang din, pero maganda yung na-explain ko. Ngayon, hindi tayo magiging plastic. Oo, kikita ako sa mentoring, pero bubusugin ko kayo sa learning. Kikita ako sa mentoring pero bubusugin ko kayo sa learning, and I will guarantee you na yung mga ituturo ko hindi na ituturo sa market ng most technical oriented base sa market. Yun lang po. Maraming salamat sa inyo sa pagtumaway itong Forex Dump. Diba? It's me na kailangan nagalingan nyo, no? PITS 2 enrolling officially starts on. And sabihin mo lang doon sa papabasa ko muna sa inyo yung terms and condition para to sa mga PITS 2 members, PITS 1 members. Kung ayaw nyo, pwede naman kayo mag-back up. No questions asked. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat.